savings sa bangko may 20% tax na. Sabi nitong page na Serbisyong Pilipinas. FYI lang no, ang regular savings natin sa bangko, matagal lang may 20% na tax yan sa interest. Hindi nagbago yan. Ngayon, itong page na to, nagli-leverage na naman sa ating emosyon para magalit na naman tayo dahil sa fake news nila. Dahil sa bagong batas na pinapatupad ngayon, about 20% tax sa interest, papataw yan, hindi sa savings mismo. Kasi dati, less than 5 years, holding period is 5% lang ang tax niyan. So ngayon, ginawang 20%. Ang interest ha, tapos yung 3 or less than 4 years, holding period is 12%. So ngayon, ginawa uli na 20%. Tapos yung pa isa, 5 years or greater than 5 years lock-up period, tax exempted yan. Ngayon, ginawa uli na 20%. Pagka sa Jaya Corridas na. Ngayon, sino mga apektado nito? Ang apektado nito, yung mga may pera sa bangko na milyon-milyon. At tayo, wala tayo niyan. Ito kasi ang diskarte or style, pamamaraan ng mga mayayaman dati para maka-avoid sa tax. Tinatawag nilang tax avoidance. Iba yon sa, technically, iba yon sa tax evasion or tax evading, ha? Yung tax avoidance. Technically, yung tax avoidance, legal yan na pamamaraan, di masyadong masaktan sa tax. Dati, palagi nating naririnig na reklamo ng mga mayayaman, hindi masyadong ramdam yung tax nila. Diba? Kasi nga, may ganong mga lock-up period na mababala ang tax. Kumpara sa atin ng mga consumers, sa regular savings pa lang, apektado na agad sa 20% tax. Ngayon, pinatawa na sila na gano'n kasi sila naman talaga ang number 1 na apektado dyan. Wala tayong milyones na nakalock up sa ganun. Hindi tayo apektado sa ganyan. Saka palagi ko naman sinasabi, kahit nung hindi pa ako nagba-vlog, mga post ko, kung meron kayong extra na pera, pang time deposit, maghanap kayo ng mga stable na mga cooperatives kasi tax-free ang interest dyan sa mga cooperatives. Ganun lang. Susunod huwag tayong paluloko talaga sa mga fake news. Rampant talaga yan for cloud, for engagement. Tapos, naka-leverage pa sila sa galit natin. Ingat.